Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 6. Alchemists. Sa loob ng Jade Box, isang berdeng tableta, halos kasing laki ng mata ng dragon, ang tahimik na nakalatag. Ang nakakapreskong pabango na kumalat sa buong bulwagan ay nagmumula sa tableta. Sa Daochi mainland, upang maging isang Daoshe, kailangan ng isang tao na makompress ang chi sa loob ng sariling katawan sa isang chi cyclone. Ngunit ang proseso ng pagpapaikli ng chi upang maging chi cyclone ay may napakataas na rate ng pagkabigo. Pagkatapos mabaigo, ang 9-1 chi ng isa ay babalik sa 8-1 chi. Ang ilang mga malas na tao ay kailangang i-compress ang kanilang chi ng 10 o higit pang beses bago sila maging matagumpay sa paggawa nito. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng napakaraming oras sa pagpapaikli ng chi, mawawalan ng pinakamainam na oras para magsanay ng chi at sa gayon ay masisira ang kanilang kinabukasan. Sa chi gathering power, ang paggamit nito ay upang payagan ang isang taong may 9-1 chi na magkaroon ng 100% rate ng tagumpay kapag sinusubukang paikliin ang chi ng isang tao. Ang epektong ito ay nagpapapula ng mata sa maraming tao. Kung tutuusin, ang sinumang hindi Daoshe ay tinatrato ng labis. Ngunit ang chi gathering power ay hindi isang bagay na ginawa ng kalikasan, sa halip ito ay ginawa ng isang tao, ang alchemist. Sa Daochi mainland, ang nag-iisang propesyon na mas kanais-nais kaysa sa isang Daoshe ay mga alchemist. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga alchemist ay nakakagawa ng mga espesyal na table task na nagpapataas ng lakas ng isang tao. Ang bawat free agent alchemist ay hinahangad ng maraming puwersa. Ang dahilan kung bakit ang mga alchemist ay may mataas na posisyon ay dahil sa kung gaano kabihira ang mga alchemist at kung gaano kahigpit ang mga kinakailangan upang maging isang alchemist. Una sa lahat, ang isa ay dapat na may katangian ng apoy. At pagkatapos, sa loob ng katangian ng apoy, ang isa ay dapat magkaroon ng isang maliit na hiwa ng katangian ng kahoy upang kumilos bilang isang catalyst sa peel refining. Sa Daochi mainland, ang katangian ng isang tao ay tinutukoy ng kanilang kaluluwa. Ang isang kaluluwa mula noong kapanganakan ay magkakaroon lamang ng isa, nag-iisang katangian at tanggihan ang anumang iba pang katangian. Kaya imposible para sa isang tao na magkaroon ng dalawang katangian. Siyempre, walang imposible. Sa loob ng 1,000,000 tao, palaging may isang taong may mutated na kaluluwa. Sa loob ng mga taong ito na may mutated na mga kaluluwa, ang ilan ay may potensyal na maging alchemist. Gayunpaman, ang isang tao na may mga katangian ng apoy at kahoy ay hindi sapat upang maging isang alchemist. Iyon ay dahil ang isa ay dapat ding magkaroon ng isang malakas na soul perception o soul molding. Sa pagpipino ng mga table tasks, ang tatlong pinakamahalagang kinakailangan ay ang materyal, ang apoy at ang pangunawa ng kaluluwa ng isang tao. Ang materyal. Dapat silang maging likas na kayamanan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamahusay na mga alchemist ay hindi maaaring lumikha ng isang Diyos tier na tableta mula sa basurahan. Sa makatuwid, ang magagandang base na materyales ay napakahalaga para sa mahusay na mga table tasks. Ang apoy. Ang apoy na kinakailangan kapag nagpino ng mga table tasks. Ang apoy na ginamit sa pagpino ng mga table tasks ay hindi maaaring maging normal na apoy ngunit sa halip, ang mga ito ay Daochi na apoy na nilikha kahit na ang Daochi ay may katangian ng apoy. Siyempre, mayroong ilang napakalakas na mutated na apoy sa kalikasan. Ang ilang malalakas na alchemist ay kukuha ng mga apoy na ito at ginagamit ang mga ito upang pinuhin ang mga table tasks sa halip na ang kanilang sariling apoy ng Daochi. Hindi lamang pinapalakas ng mga mutated na apoy na ito ang rate ng tagumpay ng refinement, pinapataas din nila ang bisa ng mga table tasks. Dahil ang pagpino ng mga table tasks ay isang kakilakilabot na gawain, ang mga pinahabang panahon ng pagpipino ay nangangailangan ng maraming Daochi, at dahil doon, ang bawat makinang na alchemist ay isa ring malakas na uri ng apoy na si Daoshe. Ang huling kinakailangan ay soul perception. Kapag pinipino ang isang tableta, ang intensity ng apoy ay kailangang kontrolin ng may katawa-tawang katumpakan. Kung ang apoy ay bahagyang masyadong mainit, ang tableta sa loob ng hurno ay masusunog sa abo, na nag-aaksaya ng oras at pagsisikap ng alchemist. Sa makatuwid,
Ang pagkontrol sa intensity ng apoy ay isang kinakailangan upang maging isang alchemist. Ngunit upang magkaroon ng kontrol sa apoy, ang isa ay dapat magkaroon ng isang hindi kapanipaniwalang soul perception. Nang walang soul perception, kahit na ang isa ay nakakatugon o kahit na lumampas sa unang dalawang kinakailangan, ito ay magiging walang kabuluhan upang subukang pinuhin ang mga table task. Sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyong ito, ang mga may mga kwalifikasyon upang maging isang alchemist ay kakaunti at bihira. Dahil hindi gaanong karami ang mga alchemist, ang mga mahiwagang tableta na pinipino nila ay kakaunti din at kalat-kalat. Dahil ang mga bihirang bagay ay mahalaga at ang mga table task ay tiyak na matutukoy bilang bihira, ang mga alchemist ay lahat ay may marangal, sa isang pinalaking lawak, na posisyon. Sa loob ng pangunahing bulwagan, kasama ng mga hingal ng tatlong matanda, ang nakababatang henerasyon ay lahat na nakatingin sa jade box sa mga kamay ni Gaye. Sa tabi ng kanyang ama, dinilaan ni Xiaomei ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang malambot na dila at tinitigan ang kahon, nang hindi kumukurap. Hihihi, ito ay pinino ng ating kagalang-galang na elder na si Guhi. Sa tingin ko lahat ng tao dito ay narinig ang kanyang pangalan, tama ba? Sa pagtingin sa nakakahiyang hitsura ng tatlong matatanda, si Gaye ay nagsimulang maging mayabang. Ang tabletang ito ay nilinis ng Pilking na si Guhi. Nang marinig ang mga salita ni Gaye, ang tatlong matatanda ay muling napahiya sa kanilang sarili. Pilking Guhi, isang lubhang maimpluwensyang alchemist sa loob ng Jiama Empire. Ang kanyang alchemy ay mahiwaga at hindi mahuhulaan, na nagiging sanhi ng hindi mabilang na iba't ibang puwersa upang subukang iPhone sa kanya. Hindi lamang si Guhi ang may kakaibang talento sa alchemy, ang kanyang sariling lakas ay nasa antas ng isang dawang at isa siya sa nangungunang 10 daoshe sa Jiama Empire. Sa pagpino ng kanyang mga kamay, ang halaga ng chi gathering powder ay malamang na mas mataas kaysa sa iba pang normal na chi gathering power. Nakangiti ang tatlong matatanda sa chi gathering powder sa loob ng jade box. Kung makuha ng Shao Clan ang chi gathering powder na ito, malamang na ang Shao Clan ay maaaring bumuo ng isa pang batang daoshe. Nang nag-iisip ang tatlong matatanda kung paano kukuha ng tableta para sa kanilang sariling mga apo, isang batang boses na puno ng galit ang umalangaw-ngaw sa loob ng pangunahing bulwagan. Mr. Gaye, mas maganda kung itago mo ang pil. Ang hiling mo, baka hindi namin tanggapin. Natahimik ang main hall at nabaling ang tingin ng lahat sa maselang mukha ni Xiaoyan sa sulok. Xiaoyan, wala kang karapatang magsabi ng kahit ano ngayon. Manahimik ka. Naging madilim ang mukha ng isa sa matanda habang sinisigawan niya si Xiaoyan. Xiaoyan, tumahimik ka. Alam kong hindi ka natutuwa tungkol dito ngunit tayo ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari. Sabi ng isa pang medyo matandang elder kay Xiaoyan. Tatlong matatanda, kung ang iyong mga anak na lalaki o apo ay kinansela ang kanilang kasal ngayon, sasabihin mo pa rin ba iyon? Dahan-daang tumayo si Xiaoyan. Nakakurba ang gilid ng bibig niya sa pangungutya. Yamang maliwanag na hinamak siya ng tatlong matatanda, bakit siya dapat maging magalang sa kanila? Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang tatlong matatanda ay hindi makahanap ng paraan para makipagtalo sa kanyang mga salita. Ang masungit na pangatlong elder ay nagsimula pang ang magkatotoo ang kanyang daochi sa galit. Tatlong matanda, si senior brother Xiaoyan ay hindi mali. Siya ang biktima nito kaya hindi kayo dapat magdesisyon para sa kanya. Isang malinaw na boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa main hall. Nang marinig ang boses ng dalaga, bumagsak ang kay-abangan ng tatlong matanda at pagkatapos magpalitan ng nag-aalalang tingin, lahat sila ay tumango at umupo muli. Sa pagtingin sa tatlong matatandang umaatres, tumalikod si Xiaoyan at matalim na tinitigan ang nakangiting si Xiao Zhon'er. Sino ka ba para magawa mong matakot sa iyo ang tatlong matanda? Pinipigilan ang kanyang pagkalito, mabilis na lumakad si Xiaoyan at magalang na yumuko sa kanyang ama, si Xiao Zhan. Pagkatapos, tumalikod siya para harapin si Nolan Yanran. Dahan-daang huminga ng hangin, nagtanong siya. Lady Nolan, gusto kong magtanong. Ang pagbisita mo rito ngayon, para kanselahin ang kasal, pumayag ba si Lolo Nolan? Noon, nang lumabas si Xiaoyan mula sa kanyang sulok,
nakaramdam na si Nolan Yanran ng hindi komportable sa kanya. Ngayong narinig niya ang tanong niya, napataas ang kilay niya. Ang lalaking ito, noong una ay akala ko ay mabait siya, ngunit talagang napakawalandiya niya. Hindi ba niya alam ang pinagkaiba naming dalawa? Sa pagpuna kay Xiaoyan sa kanyang isipan, hindi kailanman naisip ni Nolan Yanran kung paano maglalagay si Xiaoyan at ang kanyang ama sa isang nakakahiya at nakakainis na sitwasyon kapag kakanselahin ang kasal. Nakatayo at nakatitig sa dapat niyang asawa, sinabi ni Nolan Yanran. Hindi pumayag si Lolo. Pero, sarili kong problema ito at hindi nauugnay sa kanya. Dahil walang sinabi si Lolo kaya sana ay patawarin mo ang aking ama sa hindi pagtanggap sa iyong kahilingan. Ang kasal natin ay itinakda ng ating dalawang lolo at dahil wala sa kanila ang nagsabi na kanselahin ang kasal, tuloy ang kasal na ito. Kung hindi, ang mga taong nagsisikap na kanselahin ang kasal ay hindi iginagalang ang kanilang mga ninuno. Sa tingin ko, sa loob ng ating angkan, walang sinumang tao na gagawa ng ganoong bagay. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tinitigan ng diretso ang tatlong matanda. Gamit ang hindi kagalang-galang na titulo, pinilit ni Xiaoyan na tumahimik ang mga matatanda. Sa mahigpit na angkan, ang paggawa ng isang bagay na kalapastanganan ng hindi paggalang sa mga ninuno ng isa ay sapat na para mawala ang kanilang posisyon bilang isang elder ng angkan. Ikaw. Matapos tanggihan ni Xiaoyan, si Nolan Yanran ay hindi nakahanap ng anumang argumento para sagutin ang pahayag ni Xiaoyan. Ang kanyang mukha ay naging maputi at mabigat sa pagtapak sa kanyang mga paa, ang kanyang pagiging prinsesa ay naging maliwanag. Nakatingin sa binata na may pagkasuklam, inis niyang sinabi. Sa anong mga kondisyon mo dapat kanselahin ang kasal? Masyado bang maliit ang bayad? Okay. Pwede kong hilingin sa aking master na bigyan ka ng isa pang 3 chi gathering powder. Bilang karagdagan, kung gusto mo, maaari kitang hayaang sumali sa Faction of Mystic Clouds at matuto ng malalim na paraan ng pagsasanay sa Dao Chi, sapat na ba iyon? Nang marinig ang kaakit-akit na mga kondisyon mula kay Nolan Yanran, nagsimulang bumigat ang paghinga ng tatlong matatanda. Sa loob ng pangunahing bulwagan, nakalunok ng laway ang nakababatang henerasyon. Sumali sa Faction of Mystic Clouds. Oh my God, iyan ang pangarap ng hindi mabilang na mga tao. Matapos sabihin ang lahat ng mga kondisyong ito, itinaas ni Nolan Yanran ang kanyang puting nyebe na baba, tulad ng isang prinsesa na nakikipag-usap sa kanyang mga tagapaglingkod. Naghintay siya ng tugon ni Xiaoyan at alam niyang sapat na ang mga kondisyong ito para mabaliw ang sinumang binata. Battle Through the Heavens. Kabanata 7. Diborsyo. Hindi tulad ng inaasahan ni Nolan Yanran, matapos sabihin ang kaakit-akit na kalagayan, nagsimulang manginig ang binata sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at ang kanyang macelan at batang mukha ay napalitan ng nakakatakot at ganid na mukha. Kahit na tiniis ni Xiaoyan ang hindi mabilang na mga panunuya sa nakalipas na 3 taon, kahit na siya ay may limitasyon. Ang mga aksyon ni Nolan Yanran ay halos tumapak sa huling bahagi ng dignidad na nakatago sa kaibuturan ng puso ni Xiaoyan. Nang makita ang masungit na mukha ng binata, napaatras si Yanran. Sinamantala ng binata sa kanyang tabi ang pagkakataon na bunutin ang kanyang espada at malamig na tinitigan si Xiaoyan. Ako. Gusto kitang patayin. Kahit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang mga salita ni Xiaoyan ay may hindi mapag-aalinlangang pagpatay na layunin sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong sa mga kamao at sa loob ng kanyang itim na mga mag-aaral, nag-aapoy ang galit na galit. Yan ang bastos mo. Sa tuktok ng bulwagan, nagulat si Xiaozon sa reaksyon ni Xiaoyan at nagmamadaling pinatahimik si Xiaoyan. Ang kasalukuyang Xiao clan ay hindi mangangahas na nasa maling panig ng Faction of Mystic Clouds. Kahit na lalong humigpit ang kanyang mga kamao, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ilang sandali pa, bahagya niyang inangat ang ulo niya. Ang kaibahan ay ang mabangis na mukha na ipinakita niya kanina ay ganap na napalitan ng kalmado at walang kibo na mukha. Sa nakalipas na 3 taon, tiniis ni Xiaoyan ang hindi mabilang na diskriminasyon at panunuya. Bilang resulta, si Xiaoyan ay mas mature na ngayon kaysa dati. Marahil ang pinakadakilang natamo niya sa nakalipas na 3 taon ay natutunan niyang panatilihing kontrolado ang kanyang emosyon.
Sa pagtingin sa ganap na kakaibang binata, sina Geye at Nolan Yanran ay biglang nakaramdam ng lamig. Itong batang ito, kung mananatili siyang walang silbi, hindi na iyon malaking bagay. Ngunit kung magkakaroon siya ng lakas, tiyak na siya ay magiging isang mapanganib na puwersa na dapat isaalang-alang. Same time na naisip ni Geye. Xiaoyan. Kahit na hindi ko alam kung bakit ikinagalit ka ng aking mga aksyon hanggang ngayon, ngunit, ikaw. Dapat mo pa ring kanselahin ang kasal. Dahan-daang nagpakawala ng hininga, itinulak ni Nolan Yanran ang kanyang takot at pinatigas ang kanyang mukha. Tandaan, ang pagbisita ko sa Shao Clan ay pinahintulutan ng aking master, ang faction leader ng Faction of Mystic Clouds. Nakanganga ang kanyang mga labi, sinabi ni Nolan Yanran, na may bahagyang kawalan ng kakayahan. Mauunawaan mo na ang pagbisita ko ngayon ay bahagyang pamimilit. Ngunit dapat mong maunawaan na ang katotohanan ay malupit at walang patas. Kahit na hindi gaanong mahalaga, dapat mong maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan natin, tayo. Wala tayong pag-asa na magkasama. Nang marinig ang ganap na mga pahayag ng babae, napangiti si Xiaoyan. Lady Nolan. Dapat mong maunawaan, sa Daochi Mainland, ang isang babaeng babalik sa kanyang kasal ay mapapahiya ang kabaligtaran na partido sa harap ng lahat. Hihihi, wala akong pakialam kung mapahiya ako, ngunit ang aking ama. Siya ang pinuno ng angkan, kung tatanggapin namin ang iyong kahilingan ngayon, paano mo inaasahan na mamamahala siya sa angkan ng Shao? Paano mananatili ang Shao Clan sa Wotan City? Nang tumingin sa galit na binata, nagsalubong ang mga kilay ni Nolan Yanran. Sumilip siya kay Xiao Zhan sa dulo ng bulwagan. Siya ay nagpakita na para bang siya ay tumanda ng marami. Nang makita niya iyon, bahagyang naawa siya sa kanyang ginawa at napakagatlabi. Matapos mag-isip sandali, nagningning ang kanyang mga mata. Bulong niya. Ang kahilingan ngayon, ay medyo walang ingat sa parte ko. Kaya, ngayon, pansamantalang babawiin ko ang kahilingan kong palayain ang kasal ko. Pero, dapat may aipangako ka sa akin. Anong pangako? Maaari kong ipagpaliban ang kahilingan ngayon sa loob ng 3 taon. 3 taon mula ngayon, pupunta ka sa Faction of Mystic Clouds at hamanin ako. Kapag nanalo ako, ilalabas ko ang kasal sa harap ng lahat at sa oras na iyon, gagawin mo na rin ang seremonya ng pagiging adulto ng iyong angkan kaya kahit natalo ka, hindi mo maaapektuhan ang iyong ama na si Xiao Zhan o ang angkan ni Xiao. Tintanggap mo ba? Hihihi, kapag natalo ako nun, hindi makakaapekto sa pangalan ng tatay ko. Pero siguro sa buong buhay ko, tiisin ko ang kahihiyan na mawala. Ang babaeng ito. Masyadong malupit. Pakiramdam ni Xiaoyan ay walang magawa, nagalit siya ngunit wala siyang mahanap na mapagkukunan upang maibulalas ito. Lady Nolan, hindi mo naman alam ang kalagayan ni Yan Paano mo inaasahan na hahamunin kanya? Iniinsulto mo siya ng ganito, nakakatuwa ba sayo? Hinampas ni Xiao Zhan ang mesa at galit na tumayo. Tiyo Xiao Zhan, kapag nakansela na ang kasal, dapat mayroong isang tao na yumako sa mga responsibilidad nito. Kung hindi dahil sa iyo, ikakansela ko ang kasal ngayon. Pagkatapos, iaanunsyo ko ito sa publiko. Matapos maharangan ng ilang beses, nagagalit din si Nolan Yanran at malamig na sumigaw kay Xiaoyan. Dahil ayaw mong masaktan ang pangalan ni Tiyo Xiao Zhan, kaya tanggapin mo ang hamon. 3 taon o ngayon, pipiliin mo ba ang una o ang huli? Nolan Yanran, hindi mo kailangang kumilos ng buong mataas at makapangyarihan. Ang dahilan ng pagpapalaya mo sa kasal na ito ay dahil hindi mo inaakala na ako, si Xiaoyan, isang malapit na paylay, ay katapat mo, isang henyo. Patawarin mo ako sa paglalagay ng mga bagay ng malinaw. Bukod sa kagandahan mo, wala akong pakialam sa kung ano man ang meron sayo. Napakalakas ng Faction of Mystic Clouds, aaminin ko. Pero bata pa ako. Marami akong oras. Noong 12 ako, isa akong Daoshi, ngunit ikaw, Nolan Yanran, noong 12 ka, ilang guanchi meron ka. Tama ka, maaaring baldado ako ngayon, ngunit dahil lumikha ako ng mga himala 3 taon na ang nakalilipas, bakit sa palagay mo hindi ko na mauulit ang gayong mga himala sa hinaharap? Bakit sa palagay mo hindi ako maaaring maging henyo tulad ng dati?
Sa pagharap sa agresibong paninindigan, sa wakas ay sumabog si Xiaoyan na parang bulkan. Ang kanyang mukha ay naging ganap na seryoso at ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat ng tao sa pangunahing bulwagan. Sinong mag-aakala na ang tahimik na binata ay may taglay na matalas na dila? Napaawang ang bibig ni Nolan. Kahit na galit siya kay Xiaoyan, wala siyang mahanap na salita para ipaglaban ang mga pahayag nito. Ang mga salita ni Xiaoyan ay katotohanan. Kahit na siya ay baldado ngayon, siya ay isang doushe noong siya ay 12 taong gulang. Ngunit si Nolan Yanran ay 8 duanchi lamang noong panahong iyon. Lady Nolan, dahil kay Lolo Nolan, bibigyan kita ng payo. 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran, huwag kang maglakas loob na ay bully ako dahil lang sa mahirap ako ngayon. Ang matigas na salita ni Xiaoyan ay nagpatigas kay Nolan. Oo. Napakagandang kasabihan, huwag kang maglakas loob na ay bully ako dahil mahirap ako ngayon. Hindi maaaring maging ordinaryo ang anak ko. Sa dulo ng bulwagan, ang mga mata ni Xiaozan ay kumikinang ng may sigla at ang kanyang mabibigat na palad ay dumampi sa mesa, na naging sanhi ng pagtilamsik ng tsaa kung saan-saan. Nangangamba ang kanyang mga ngipin at nakatitig sa nanunuya na binata sa kanyang harapan, nagalit si Nolan na nagsimulang mahilo ang kanyang ulo. Si Nolan Yanran ay naging spoiled mula nang ipanganak at hindi kailanman napahiya ng isang taong kasing edad niya. Ang kanyang parang bata na boses ay umakyat sa isa pang pitch. Ano ang iyong batayan para sa kahihiyan sa akin? Kahit na ang iyong talento noon ay hindi maunahan ng sinuman, ang ikaw ngayon. Ikaw ay isang payle ngayon. Sige, ako, Nolan Yanran, maghihintay sa araw na hihijitin mo ako. Ngayon ay pakakawalan ko ito, hindi ko nababanggitin pa ito, ngunit 3 taon mula ngayon, hihintayin kita sa ulap na palabas, kung ikaw ay magbabago sa paksyon ni Misty. Ang sitwasyon mo, kung matatalo mo ako noon. Ako, si Nolan Yanran, ay magiging alipin mo habang buhay. Siyempre, kung lumpo ka pa rin pagkalipas ng 3 taon, mas mabuting ihanda mo ang kontrata para palayain ang kasal natin. Nakatingin sa mapupulang mukha ng babae, si Xiaoyan ay nanunuya. Hindi aabot ng 3 taon. Hindi kita gugustuhin kahit na nagmamakaawa ka na maging asawa ko. Pagkatapos sabihin iyon, hindi pinansin ni Xiaoyan ang nakapirming mukha ni Yanran at tumalikod. Mabilis na naglakad papunta sa isang mesa, kumuha siya ng papel at nagsimulang magsulat. Ang tinte ay dahan-daang bumaba sa papel, at sa wakas, ang kanyang panulat ay tumigil sa paggalaw. Biglang inabot ng kanang kamay ni Xiaoyan ang isang maikling espada sa desk at itinutok ang matalim na talam sa kaliwang kamay. Nang may handa na niya ang espada, bumunot siya ng dugo sa kaliwang kamay. Ang duguan niyang kamay ay dumiin sa puting papel, nag-iwan ng matingkad na pulang marka. Bahagyang kinuha ang kontrata, tumawa si Xiaoyan, isang tawa ng tagumpay. Nang madaanan niya si Yanran, binasag niya ang kontrata sa mesa. Huwag kang maglakas loob na isipin na ako, si Xiaoyan, ay mataas ang tingin sa isang henyong asawa. Ang kontratang ito, ay hindi isang kontrata para palayain ang kasal kundi, hiwalayan na kita sa Xiao clan. Mula ngayon, ikaw, Nolan Yanran, ay wala ng relasyon sa Xiao clan. Ikaw, naglakas loob kang hiwalayan ako. Sa pagtingin sa dagwang kontrata sa mesa, nanlaki ang mga mata ni Nolan Yanran sa hindi makapaniwala. Sa kanyang kagandahan, talento at background, nahiwalayan ng isang maliit na angkan ng paylay. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagpaisip sa kanya na siya ay nasa isang panaginip. Malamig na nakatingin sa tulalang ekspresyon ni Nolan Yanran, lumingon si Xiaoyan at lumuhad sa harap ni Xiaozan. Binigyan niya ang isang mabigat na kawtaw, kagat-kagat ang kanyang mga labi, at hindi nagsalita. Kahit na talagang hiwalayan ni Xiaoyan si Nolan Yanran, kapag kumalat ang mga pangyayari, maaaring hindi isipin ng iba na ito ang katotohanan. Sila, na hindi alam kung ano ang nangyari, ay iisipin na ginamit ni Nolan Yanran ang kanyang malupit na background para puwersahin ang Xiao clan na palayain ang kasal. Kung tutuusin, sa kagandahan, talento at background ni Yanran, hinding-hindi siya mapapantayan ng isang paylay mula sa angkan ng Xiao.
Walang mag-aakalang may katapangan si Xiaoyan na hiwalayan ang magiging pinuno ng paksayon ng Faction of Mystic Clouds. Dahil doon, bilang ama ni Xiaoyan, malamang na kailangang tiisin ni Xiaozan ang walang katapusang pangungutya. Nakatingin sa nakaluhod na si Xiaoyan at nauunawaan ang pagkakonsensya na nararamdaman ng kanyang anak, walang magawang ngumiti si Xiaozan. Naniniwala ako na ang aking anak ay hindi mananatiling baldado magpakailanman. Ang tsismis ay hindi magkakaroon ng pagkakataon kapag ang mahirap na katotohanan ay lumabas sa hinaharap. Ama, 3 taon mula ngayon, pupunta ako sa Faction of Mystic Clouds at tatubusin ang kahihiyan ngayon. Bahagyang basa ang mga mata, gumawa si Xiaoyan ng isa pang mabigat na kawtaw at tumayo. Walang pag-aalinlangan, naglakad si Xiaoyan patungo sa pintuan ng main hall. Nang madaanan niya si Nolan Yanran, huminto sandali si Xiaoyan at naglabas ng malamig na salita mula sa kanyang murang bibig. 3 taon mula ngayon, hahanapin kita. Ang anino ng binata, sa ilalim ng nagniningning na araw, ay napakalayo. Kung titignan ito, tila napakalungkot. Nolan Yanran ngunit walang lumalabas na tunog. Tinitigan niya ang nawawalang likod ni Xiaoya at ang kontrata sa kanyang kamay ay parang mabigat na parang bundok. Ahem. Dahil natupad na ang iyong layunin, mangyaring umalis na. Nakatingin sa Papa Atres na binata, kahit na ang mukha ni Xiaozan ay walang kibo, ang mga kamay sa loob ng kanyang manggas ay pumulupot sa sobrang higpit na ang mga daliri ay naging maputlang puti. Tiyo Xiao, humihingi ako ng paumanhin para sa kaganapan ngayon. Kung mayroon kang oras sa hinaharap, siguraduhing bisitahin ang Nolan clan. Bahagyang yumoko sa walang kibo na si Xiaozan. Ayaw din ni Nolan na manatili. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa pintuan ng main hall. Sa kanyang likuran, mabilis na sumunod sa kanya si Geye at ang gwapong binata. Kunin ang chi gathering powder. Kumaway ang kanyang kamay, ibinato ni Xiaozan ang jade box sa mesa sa kanila. Mabilis na sinalo ni Geye ang nahuhulog na kahon at mapait na ngumiti habang inilalagay ang kahon sa loob ng kanyang singsing. Lady Nolan, sana ay hindi mo pagsisihan ang iyong mga aksyon ngayon. At isa pa, huwag mong ipagpalagay na kapag nasa likod mo ang Faction of Mystic Clouds, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Maraming tao ang mas malakas kaysa kay Yun. Nang papalabas na si Nolan Yanran sa pinto, narinig ang malamig na boses ng isang malinaw na babae sa loob ng bulwagan. Huminto ang mga hakbang ng tatlo at napatingin sila sa sulok kung saan nanggaling ang boses. Nakita ang isang batang babae na dahan-daang nagba-flip ng libro. Ang sinag ng araw ay sumikat sa bintana sa tabi niya at perpektong bumalot sa dalaga. Mula sa malayo, siya ay mukhang isang makalangit na lilang lotus na namumulaklak, malinis at maganda, na para bang siya ay mula sa langit. Parang naramdaman niya ang mga sulyap mula sa tatlo, itinaas ng dalaga ang kanyang ulo mula sa lumang libro at sa loob ng taglagas na parang mga mata niya, isang manipis na linya ng gintong apoy ang sumilip. Sa pagtingin sa manipis na apoy sa mga mata ng dalaga, agad na nanigas si Geye at isang nakakatakot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang nakalulungkot na mukha. Agad na sinunggaban ng kanyang nangungunot na mga kamay ang naguguluhan na si Nolan Yanran at binata at tumakas siya mula sa main hall na parang natatakot sa kanyang buhay. Sa pagtingin sa mga aksyon ni Geye, maliban sa ilang tao, ang iba ay lahat ay may mga ekspresyon ng pagkalito. Battle Through the Heavens. Kabanata 8. Ang mahiwagang matanda. Walang emosyong umalis sa main hall, sinunod ng bigong Xiaoyan ang kanyang pang-araw-araw na gawain at dahan-daang umakyat sa tuktok ng bundok sa likod ng clan building. Nakaupo sa tuktok ng bundok, mahinahong pinagmamasdan ni Xiaoyan ang matatarik na taluktok ng bundok sa malayo na nababalot ng ambon. Doon, sa ambon, ay ang sikat na Magic Beast Mountain Range ng Jiama Empire. Hihihi, kapangyarihan a. Sa mundong ito, kung walang kapangyarihan, wala kang halaga kahit na dumi. At least, walang sumusubok na Yerakan ang dumi. Sa mga balikat na kumakaway pataas at pababa, umalangaw-ngaw sa tuktok ng bundok ang malambot at nanunuya sa sarili na boses ng binata, na pinupuno ng kalungkutan ang hangin. Hinawi ang kanyang buhok, kinagat ni Xiaoyan ang kanyang labi, hinayaan ang madugong lasa na kumalat sa kanyang bibig. Hindi man niya hinayaang mapunta sa kanya ang kanyang emosyon sa main hall,
ang mga salita ng Nolan Yanran ay tumusok sa kanyang puso na parang mga kutsilyo. Hinding-hindi na ako maainsulto ng ganito. Binuksan ang kanyang kaliwang kamay, na mayroon pa ring madugong peklat mula sa mga pangyayari noong araw. Ang boses ni Xiaoyan ay paus ngunit matatag. Hihihi, bata, mukhang kailangan mo ng tulong. Nang ay pangako ni Xiaoyan ang kanyang panunumpa, isang nakakagulat at kakaibang tawa ang pumasok sa kanyang tainga. Nagbago ang mukha ni Xiaoyan at agad siyang lumingon. Sa malalawin na titig, inilibot niya ang kanyang paligid ngunit wala man lang nakitang anino. Hihihi, huminto sa paghahanap, nasa daliri mo ako. Nang maisip ni Xiaoyan na siya ay naghahalusinate, ang kakaibang tawa ay muling tumunog. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan at bumagsak ang kanyang tingin sa itim na singsing ng kanyang kanang kamay. Nagsasalita ka. Sa pagtitiis ng tibok ng kanyang puso, sinubukan ni Xiaoyan na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Bata, medyo kalmado ka, para hindi ka natakot na walang kwenta. Mula sa ring, isang mapanoksong boses ang narinig. Sino ka? Bakit ka nasa singsing ko? Anong sinusubukan mong gawin? Matapos pakalmayan ang sarili, itinanong ni Xiaoyan ang mahahalagang tanong. Sino ako? Hindi mo na kailangan pang malaman, hindi kita sasaktan. Hahaha, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay natagpuan ko ang isang taong may sapat na lakas. Anong swerte? Hihihi, dapat akong magpasalamat sa iyong pag-aalay sa nakalipas na 3 taon, kung hindi, baka natutulog pa ako. Mga alay. Napapikit si Xiaoyan sa pagkalito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumilim ang kanyang mukha at nahihirapang lumabas sa kanyang mga ngipin ang mga nakakapanlamig na salita. Nawawala ang Dao Chi ko. Ikaw ba ang may gawa noon? Hihihi, kailangan kong gawin iyon, bata huwag kang magalit sa akin. Gago ka. Ang karaniwang kalmado at kalmadong si Xiaoyan ay naging galit na parang baliw. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kabangisan, at nang walang pakialam na ang singsing ay ang tanging alaala ng kanyang ina, hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri at buong lakas niyang itinapon sa bangin. Sa pag-alis ng singsing sa kanyang kamay, sa wakas ay lumiwanag ang isip ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang sinubukang saluhin ang lumilipad na singsing ngunit ang singsing ay lumagpas na sa bangin, na bumabagsak sa bundok. Nakatitig sa singsing na nawawala sa ambon, si Xiaoyan ay natigilan ng mahabang panahon. Sa wakas, nawala ang kabangisan sa mukha niya at kumalma. Tinapik niya ang kanyang noo, nagalit. Tanga na masyadong walang ingat, masyadong walang ingat. Upang mapagtanto na ang salarin ng kanyang kahihiyan sa nakalipas na 3 taon ay ang singsing na palagi niyang isinusuot, hindi nakakagulat na naging marahas si Xiaoyan. Matapos umupo sa gilid ng bangin ng mahabang panahon, walang magawang umiling si Xiaoyan. Tumayo siya, naghanda siyang bumalik ngunit nanlaki ang mga mata niya at nanginginig na itinuro ng daliri ang bagay na nasa harapan niya. Sa harap ni Xiaoyan ay ang itim na singsing, na lumulutang sa kalangitan. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Xiaoyan ay ang transparent na wizened figure sa itaas ng singsing. Hihihi, bata. Hindi mo naman kailangang magalit ng sobrang galit di ba? 3 taon lang ang kinuha ko sa Dao Chi mo. Ngumiti ang transparent na elder sa natulala na si Xiaoyan. Napaawang ang bibig ni Xiaoyan at itinulak niya ang kanyang galit. Sinabi niya, matanda, dahil nagtago ka sa loob ng singsing, dapat mong malaman kung gaano kasakit ang naidulot mo sa akin simula nang kunin mo ang Dao Chi ko, tama ba? Ngunit sa 3 taong pagpapahiya na ito, nag-mature ka na. Kumunat ang noo ni Xiaoyan ngunit nagsimulang kumalma ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng galit, isang pahiwatig ng kaligayahan ang pumalit kay Xiaoyan. Dahil alam niya kung bakit nawawala ang kanyang Dao Chi, bumalik ang kanyang talento. Sa pag-iisip tungkol sa pagkakataong tanggalin ang titulong baldado na inilagay sa kanya ng hindi mabilang na iba, naramdaman ni Xiaoyan na parang ipinanganak siyang muli. Ang kasuklam-suklam na matanda sa kanyang harapan ay hindi na mukhang nakakainis gaya ng dati. Ang ilang mga bagay, pagkatapos nilang mawala, ay magpapasimulang pahalagahan ng isang tao ang kanilang halaga. Matapos mawala at mabawi ito, mas pinapahalagahan ito ng isa. Bahagyang pinaihit ang kanyang pulso, nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan at sinabing,
Kahit hindi ko alam kung sino ka, gusto kong malaman kung plano mong manatili sa ring para nakawin ang aking Daochi. Kung ganoon nga ang kaso, hihilingin kong humanap ka ng bagong may-ari, hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagpapalaki sa iyo. Hihihi, ang ibang tao ay walang kasing lakas ng soul perception gaya mo. Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas. Dahil pinili ko nang magpakita, kaya bago mo ako bigyan ng pahintulot ay hindi ko kukunin ang iyong Daochi. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nginisyan ng walang sinasabi. Napagpasyahan na niya, anuman ang sabihin ng matanda, hindi niya itatago ang singsing na iyon sa kanyang tabi. Bata, gusto mo bang maging malakas? Gusto mo bang respetuhin ka ng iba? Kahit na nagpasya na si Xiaoyan na huwag nang makipag-ugnayan pa sa matanda, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis nang marinig niya ang mga salitang iyon. Alam ko na kung bakit nawawala ang Daochi ko at sa talento ko, bakit kailangan kitang maging matatag. Nagpakawala ng kaunting hininga, maayos na sinabi ni Xiaoyan. Alam niyang walang librerag tanghalian sa mundong ito. Ang pagkakautang sa isang misteryosong tao ng isang pabor, ay hindi isang matalinong hakbang. Bata, kahit na maganda ang talent mo, dapat alam mo na 15 taon ka na pero ang Daochi mo ay nasa third Duanchi pa lang. Sa palagay ko narinig ko na ang seremonya ng iyong sapat na gulang ay sa susunod na taon, tama ba? Sa tingin mo ba sa loob ng isang taon, gamit ang iyong talento at pagsusumikap ay makakarating ka sa 7 Duanchi? At saka, ang babaeng ipinangako mong lalabanan mo 3 taon mula ngayon. Hindi mo man lang gugustuhing mahuli ang kanyang talento. Madali. Namumulaklak na parang chrysanthemum ang mukha ng matanda na puno ng kulubot. Kung hindi mo kinuha ang Daochi ko, sa tingin mo ba ay mangyayari ang alinman sa mga ito? Ikaw na matandang umutot. Matapos malantad ang kanyang pinakamalaking kahinaan, muling nagdilim ang mukha ni Xiaoyan at nagsimula siyang magmura. Pagkatapos magmura, si Xiaoyan ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa sitwasyon niya ngayon, kahit anong pagmumura niya, walang epekto. Ang pagsasanay ng Daochi ay nangangailangan ng matibay na pundasyon. Noong 4 na taong gulang siya, inabot siya ng 6 na taon upang makarating sa 9 Duan Daochi. Kahit na sa kanyang talento, ang pagkuha sa 7 Duanchi sa loob lamang ng 1 taon ay walang pag-asa. Napabuntong hininga ng malungkot, sinulyapan ni Xiaoyan ang mapagpanggap na matanda. Kumunat ang gilid ng kanyang bibig at nagtanong. Mayroon ka bang solusyon? Siguro. Malabong sagot ng matanda. Kung tutulungan mo akong makarating sa 7 Duanchi sa loob lamang ng 1 taon, patatawarin kita sa pagkuha ng Daochi ko sa loob ng 3 taon. Paano yan? Tanong ni Xiaoyan. Hihihi, mataas ang pagnanasa mo, bata. Kung hindi mo ako matutulungan kung gayon, bakit kita pananatilihin, isang taong walang silbi, sa tabi ko? Dapat kang makahanap ng isa pang kapos-palad na tao. Alam ni Xiaoyan na hindi maaaring basta-basta kunin ng transparent na elder ang Daochi mula sa ibang mga tao, kaya alam niyang mayroon siyang kaunting pagkilos sa mga negosasyon. Hindi ka malapit sa isang 15 taong gulang na binata. Mukhang malaki ang naitulong ng 3 taon na ito sa iyong paglaki. Nag-backfire ba ang plano ko? Sa pagtingin sa matalinong si Xiaoyan, huminto ang matanda at pagkatapos ay tulalang umiling. Nagkibit balikat si Xiaoyan at mahinang sinabi. Kung gusto mong manatili kita sa tabi ko, dapat may sinseridad ka man lang. Napakatalam ng bibig na bata. Sige, sige, total kailangan ko talaga ng tulong mo. Nang walang ibang pagpipilian, tumango ang matanda at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Matapos suriin si Xiaoyan saglit, isang mapanlin lang ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Ngunit sa sandaling ito ay lumitaw. Ito ay umalis at ang matanda ay nagmuni-muni muna bago nagtanong. Gusto mo bang maging isang alchemist? Battle Through the Heavens. Kabanata Siyam. Yao Lao. Alchemist. Nang marinig ang mga salita ng matanda, huminto si Xiaoyan bago nagpatuloy. Sa Daochi Mainland, lahat ay gustong maging isang alchemist, ngunit ganoon ba kadaling maging alchemist? Napakaraming malupit na mga kinakailangan. Biglang bumagsak ang boses ni Xiaoyan at itinaas niya ang kanyang ulo. Natugunan ko ba ang mga kinakailangan?
Nasiyahan sa gulat ngunit nasa sabik na ekspresyon na ipinakita ni Xiaoyan, dahan-daang hinaplos ng matanda ang kanyang balbas. Matapos tingnan si Xiaoyan ng ilang segundo, sa wakas ay sinabi niya ng may kawalang kasiyahan. Kahit na bahagya kang gumawa ng paraan, may utang akong pabor sa iyo. Ano man, hahayaan ko ito bilang pagbabalik ng pabor. Sa pagtingin sa nag-aatubili na elder, inisip ni Xiaoyan na nagsisinungaling ang matanda tungkol sa kanya na halos hindi na siya naputol, ngunit tinatamad siyang mag-usisa pa. Sa kabila ng kanyang kasabikan, mayroon pa rin siyang hinala. Kahit na gumawa ako ng pagtigil, ang mga alchemist ay tinuturuan ng ibang mga alchemist. Ikaw ba ay isang alchemist? Sa pagtingin sa kain na hinalang maliit na mukha ni Xiaoyan, ang elder ay tumuwid at may pagmamalaki na sinabi niya. Oo, ako ay isang alchemist. Pagkurap ng kanyang mga mata, naging maliwanag ang tingin ni Xiaoyan sa matanda. Mga alchemist, bihira talaga ang mga iyon. Ginoo, nais ko lang itanong, anong rank alchemist ka dati? Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at ang kanyang batang boses ay may pahiwatig ng paggalang. Sa Daoqi Mainland, kahit na ang mga alchemist ay napakabihira, mayroon pa ring mga pagkakaiba sa pagitan ng mga alchemist. Mula mababa hanggang mataas, ang mga yugto para sa mga alchemist ay mula sa pinakamababa, una, hanggang sa pinakamataas, ikasyam. Ang pilking na si Guhi na gumawa ng gathering chi powder na inaalok ni Nolan Yanran ay isang ika-6 na yugto ng alchemist at sa loob ng Jiama Empire, maaari siyang ituring na pinakamataas na alchemist. Anong yugto? Hihihi, hindi ko na maalala. Hoy, bata, gusto mo bang matutunan ito o hindi? Naiinip na tanong ng matanda habang umiiling. Siyempre, gusto ko. Hindi na nag-atubili pa si Xiaoyan at nagmamadaling tumango gamit ang kanyang maliit na ulo. Ang mga alchemist, kahit na may mga puwersang kasing lakas ng faction of Mystic Clouds, ay tinatrito ng may paggalang at paggalang. Hihihi, gusto mo. Dahil gusto mo, dapat mong igalang ang iyong master. Ang matanda ay nakaupo sa isang berdeng bato at nakapulupot ang kanyang mga paa sa ilalim ng kanyang sarili. Kailangan kong igalang ang aking master. Nakakatawa. Ang hindi magbigay ng respeto at umaasa pa rin na ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Nananaginip ka. Ang matanda ay inilibot ang kanyang mga mata, mukhang ang pedantic na elder ay talagang nagmamalasakit sa mga relasyon ng mag-aaral at guro. Walang magawa sa maamong mukha, magalang lamang na binigay ni Xiaoyan ang kanyang respeto sa nakatatanda upang maging isang marangal na alchemist. Matapos panoorin si Xiaoyan matapos magbigay ng kanyang paggalang, sa wakas ay tumango ang matanda, nasiyahan. Sa kanyang boses, isang pahiwatig ng intimacy ang lumitaw. Ang pangalan ko ay Yao Lao. Kung tungkol sa aking pinagmulan, hindi mo na kailangang malaman sa ngayon para hindi ka magambala. Ang kailangan mo lang malaman na ang pilking ay basura lamang sa aking paningin. Ang mga gilid ng kanyang bibig ay kumikibot, pinagmasdan ni Xiaoyan ang walang kabuluhang ekspresyon ng matanda at naisip. Ano ang matandang ito? Ang sikat na pilking na si Guhi sa Jiama Empire ay basura lamang. Kung kumalat ito, malamang na ipagpalagay ng buong Jiama na siya ay may sakit sa pag-iisip. Bahagyang bumantong hininga at ibinaba ang kanyang pagkabigla, lumibot ang mga mata ni Xiaoyan sa paligid at may kaunting pagkabigla ay nagtanong siya. Master, paano mo ako tutulungan na makarating sa 7 Duanqi sa loob ng 1 taon? Kahit na sa nakalipas na 3 taon ang iyong Daoqi ay palaging bumababa, ang iyong pundasyon sa Daoqi ay mas matatag kaysa sa ibang tao. Sa Daoqi training, ang pundasyon ang pinakamahalaga. Sa ibang pagkakataon, matutuklasan mo kung gaano karaming benepisyo ang naidulot sa iyo ng 3 taon na ito. Unti-unting nawala ang ngiti ni Yao Lao at naging seryoso siya. Natigilan si Xiaoyan, hindi siya sinabihan na ang pagkuha ng lakas ng isang tao ay magdudulot ng mga benepisyo. Kung ganoon, kailan mo ako tuturuan ng alchemy? Itinuro ni Xiaoyan ang kanyang mga iniisip sa pinakamahalagang bagay. Upang maging alchemist, kailangan mong magkaroon ng Daoqi ng fire attribute. Kaya, bago ka maging alchemist kailangan mo munang maging Daoshi at matuto ng fire attribute na Daoqi method. Inilahad ni Xiaoyan ang kanyang kamay at natatawang nagtanong.
Fire Attribute Daochi Method. Hihihi, Master, dahil estudyante mo ako, dapat bigyan mo ako ng Tian level Fire Attribute na Daochi Method, tama bas? Nang marinig iyon, galit na pinagalitan ni Yan Lao si Xiaoyan. Talaga? Sa tingin mo ba ang Tian Stage Daochi Methods ay parang patatas sa lupa? Paano mo nasabi ang ganyan? Matanda, dahil naging estudyante mo na ako, hindi mo ako maaaring payagan na pumunta sa aking clan upang maghanap ng mga pamamaraan ng Daochi, tama ba? Ang pinakamataas na katangian ng apoy na katangian ng aming clan na pamamaraan ng Daochi ay isang mataas na antas ng huwang. Iyan ay masyadong malabo para sa isang alchemist. Baka sa mukha ni Xiaoyan kung gaano siya nalulumbay. Brat, ako ang iyong master, hindi isang matanda. Nang marinig ang mga walang galang na salita ni Xiaoyan, inikat ni Yao Lao ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang walang pakialam si Xiaoyan sa pagiging magalang sa kanyang mga nakatatanda. Dahil estudyante kita, hindi kita hahayaang magsanay ng mga hindi magandang pamamaraan. Tian Stage Methods. Wala ako nito. Pero may paraan ako na mas malakas kaysa sa normal na Tian Stage Method. Gusto mo bang matutunan ito? Ang malabo na matandang mata ni Yao Lao ay biglang naging conspiratorial. Mas malakas kaysa sa Tian Stage Daochi Method. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nakalunok ng laway si Xiaoyan at sa kanyang itim na mga mata, makikita ang isang pahiwatig ng pag-asa. Kung gayon, anong antas ito ng Daochi Method? Mababang huwang level. Ang mahinang pagtawa ni Yao Lao ay nagpatigas sa mukha ni Xiaoyan. Matanda, pinaglalaroan mo ba ako? Isang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa tuktok ng bundok. Sa pagtingin sa baluktot na mukha ng binata, nagsimulang tumawa si Yao Lao. Upang magawa ang kalmadong Xiaoyan na galit, nagkaroon siya ng pakiramdam ng tagumpay. Ano ang kakaiba sa Daochi Method na iyon? Habang pinagmamasdan ang nagbibiro na mukha ni Yao Lao, biglang kumalma si Xiaoyan. Maaari itong mag-evolve. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan at nang hindi kumukurap, tinitigan ni Xiaoyan ang mukha ni Yao Lao, sinusubukang humanap ng pahiwatig na nagsisinungaling si Yao Lao, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, humiling siya. Hindi. Wala pa akong narinig na anumang paraan ng Daochi na maaaring mag-evolve. Ano ang alam mo? Ang Daochi Mainland ay napakalaki at kakaibang mga tao at nangyayari ang mga bagay sa lahat ng oras. Sa iyong limitadong pag-iisip, hindi ka pa nakakalabas ng Jiama Empire. Maraming imposibleng bagay na talagang posible. Huminto si Xiaoyan bago sinabing. Kung gayon, narinig mo na ba ang tungkol sa Daochi Methods na maaaring mag-evolve? Ang ngiti ni Yao Lao ay tumigas. Dahil walang iba pang katulad nito, ang Daochi Method na ito ay kakaiba. Maaari itong mag-evolve. Sa pagtingin sa seryosong mukha ni Yao Lao, hindi naiwasang magtanong muli ni Xiaoyan. Maaari itong mag-evolve. Seryosong tumango si Yao Lao. Nasubukan mo na ba? O, hindi pa. Nasubukan na ba ito ng ibang tao? O, hindi pa rin. Sa noo ni Xiaoyan, may makikitang ugat. Habang ang kanyang mga kamay ay nakakunot ng mahigpit, sinubukan ni Xiaoyan na pigilan ang kanyang salpok na lumapit at suntukin ang matanda. Kung walang sino man ang nakasubok nito, paano mo malalaman na maaari itong mag-evolve? Ito ay ipinaliwanag ng ganoon sa Daochi Method. Mayroon talagang mga Daochi Methods. Kumunot ang kanyang mga kilay, nag-alinlangan si Xiaoyan bago sinabing. Pwede mo ba akong payagang makita? Hihihi. Sa pagtingin sa nagtataka na si Xiaoyan, bumuka ang bibig ni Yao Lao, ngunit ang lumabas ay hindi ang inaasahan ni Xiaoyan. Wag na lang. Walang silbi kung nakikita mo ngayon kaya bakit hindi ka muna maging Daoshi bago ko ipasa sa iyo. Huminto ang nakalahad na kamay ni Xiaoyan at pagkaraan ng ilang sandali ay kumaibot ang gilid ng kanyang bibig, naglabas siya ng tatlong salita. Wala kang awa. Tuwang-tuwang tumatawa. Hindi pinansin ni Yao Lao ang puno ng galit na mga mag-aaral ni Xiaoyan at sinabing. Ang ating kasalukuyang misyon ay kunin ang iyong Daochi hanggang 7 buwan sa loob ng 1 taon. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang kuryosidad at galit para sa Daochi Method at nagtanong na may nakagis ng ngipin. Paano mo gagawin iyon?
Si Yao Lao na may seryosong mukha ay nagsabi. Kapag sinimulan ng isang tao na sanayin ang kanilang Dao Qi, ang kanilang pangunahing focus ay upang bumuo ng kalamnan at palakasin ang panloob na mga landas ng Qi upang magkaroon sila ng pundasyon para sa kung kailan nila maisakatuparan ang kanilang Dao Qi sa loob ng kanilang katawan. Dahil ang mga taong nasa iyong edad ay may mahinang internal Qi path at maaaring hubugin, kailangan mong gawin ang proseso ng pagsasanay ng sunod-sunod at hindi mo magagamit ang panlabas na puwersa para palakasin ang iyong bilis ng pagsasanay o kung hindi sa hinaharap kapag lumakas ang iyong Dao Qi, ang iyong panloob na mga landas ng Qi ay hindi makakayanan ang puwersa ng pagtulak ng Dao Qi sa mga landas at ang iyong mga landas sa Qi ay sasabog na kapag ikaw ay mamatay. Alam ito ni Xiaoyan pati na rin si Yao Lao dahil sa 3 taon na siya ay baldado. Ang kanyang ama ay labis na nag-aalala at medyo ilang beses, sinubukan niyang pilitin na itulak ang Dao Qi sa katawan ni Xiaoyan, ngunit sa bawat pagkakataon, sa huling segundo, siya ay titigil para malaman ni Xiaoyan ang mga pusta na kasangkot. Sinulyapan ni Yao Lao ang kalmadong si Xiaoyan at nasisiyahang tumango sa kanyang ulo. Ngunit nalalapat lamang iyon sa iba. Iba ka. Ang iyong panloob na pundasyon ay matatag at maaasahan 3 taon na ang nakakaraan at mula noon dahil sa iyong matatag na personalidad, hindi ka tumigil sa pagsasanay ng iyong Qi. Kaya, ang iyong pundasyon ngayon, masasabi kong ito ay mahusay. Kaya gusto mong gumamit ng panlabas na lakas para sanayin ang aking Qi. Parang pills. Medyo. Ngunit sa katigasan ng iyong mga landas sa Qi ngayon, hindi mo magagawang kunin ang puwersa ng alinman sa mga pildores na dumadaan sa iyong mga landas ng Qi. Kahit na ang panimulang Gathering Qi Powder, hindi mo magagamit. Ang panimulang Gathering Qi Powder. Gusto ni Xiaoyan na iikot muli ang kanyang mga mata. Sa Jiama Empire, ang Gathering Qi Powder ay makakakuha ng mataas na presyo. Ngunit mula sa kanyang master, itong Gathering Qi Powder ang naging pinakapangunahing bagay. Dahil sa pagkakaiba ng dalawa, natulala si Xiaoyan. Kung gayon ang iyong plano. Huminga ng malalim, nakabawi si Xiaoyan at muling kumunot ang kanyang mga kilay. Hihihi, dahil masyadong mabangis ang mga tabletas at maaaring makapinsala sa iyong Qi path, kailangan nating gumamit ng mas banayad na paraan. Ngumiti si Yao Lao at sinabing, bukas, ihanda mo para sa akin ang 3 kompletong tangkay ng purple-leaved bluegrass, kung saan mas matanda ang mga ito, mas mabuti. At saka, kailangan ko ng 2 tangkay ng bone-washing flower, hindi mahalaga ang edad nito. O tama, kakailanganin ko rin ng level 1 wood-attributed monster core. Lahat ito ay mababa ang grado na material para makuha mo rin ang mga ito, ilan din ang makakabalik sa kanila. Huwag mong ipaalam sa iba ang buhay ko, pati na sa pinakamalapit mong pamilya. Pagkatapos sabihin iyon, hindi pinansin ni Yao Lao ang natulala na si Xiaoyan at tumalon sa itim na singsing. Medyo nanginginig ang singsing at lumipad papunta sa daliri ni Xiaoyan. 3 tangkay ng purple-leaved bluegrass. 2 tangkay ng bone-washing flower. 1 wood attribute monster core. Matanda, sigurado ka bang tama iyan? Sa tingin mo ba isa akong maharlikang prinsipe? Ang mga bagay na ito, idinagdag sa kabuuan ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 gintong barya. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-iipon ng pera hanggang sa puntong laktawan ko ang mga pagkain at hindi na ako gagastos sa mga mamahaling bagay, mayroon lang akong 400 gintong barya. Sapat lang iyon para sa isang unang yugtong wood attribute monster core. Itinuro ni Xiaoyan ang hindi gumagalaw na singsing at nagmura. Sariling problema mo yan. Hihihi. Pagnanasaan ng ibang tao ang mga pampalusog kong likido, ngunit ang hinihiling ko lang ay makuha mo ang pera para sa material at naiiyak ka na tungkol dyan. Ang mapanuksong tawa ni Yao Lao ay umalangaw-ngaw sa puso ni Xiaoyan. Kalokohan. Ang mga bagay na ginagawa ng mga alchemist ay kaya lang ng mga mayayaman. Walang magawang tumawa si Xiaoyan. Ang kanyang allowance bawat buwan ay 2 gintong barya lamang. Ito ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. Ito ay sapat na para sa isang maliit na normal na pamilya na pakainin ang kanilang sarili sa isang buong taon. Ngunit ang pera na mayroon siya ay halos hindi sapat para makabili ng isa sa mga bagay na kailangan ni Yao Lao. Ito ang pagkakaiba ng mga alchemist sa ibang tao.
mukhang kailangan kong hiramin ito sa isang tao. Bumantong hininga si Xiaoyan, dahan-daang nanambalik ang kanyang kalmado at ang kanyang maliit na mukha ay bumalik sa kanyang normal na kalmadong mukha. Ibinaling ang kanyang ulo patungo sa landas paakyat ng bundok, naaninag niya ang isang lilang figure na umaakyat sa bundok na parang isang espiritu. Battle Through the Heavens. Kabanata 10. Pahiram ng pera. Nakatipto sa mga bato, si Xiao Zhan ay parang isang magandang purple butterfly na may nakaka-hypnotizing na curve habang maganda ang kanyang pag-akyat sa bundok. Habang tumitingin siya sa itaas, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kabataang nakatayo sa tabi ng bangin. Sa pagtingin sa kabataan, nagulat si Xiao Zhan. Kahit na ilang oras pa lang, napansin niya na kumpara sa dati, may nakuha si Xiaoyan. Nang magtama ang kanilang mga mata, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nabawi ni Xiaoyan. Ang sarili niyang tiwala. Pagkaraan ng 3 taon, sa wakas ay bumalik na ang kinang ni Xiaoyan. Dahil sa maaliwalas na namamalagi sa labi ni Xiaoyan, 2 dimples ang lumalabas sa magandang mukha ni Xiao Zhan. Mukhang hindi kailangan ni Xiaoyan si Zhan para yakapin siya. Ang mga tao ay lumalaki pagkatapos makaranas ng mga paghihirap, hindi ba? Nagkibit balikat si Xiaoyan. Siguradong pagsisisihan niya ito. Kinagat ni Zhan ang kanyang mga labi at sinabi ang mga salita na para bang siya ay isang hukom na may huling say sa isang kaso sa korte. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan, tinapik ang kanyang damit at naglakad palapit sa kanya. Nang makalapit siya sa kanya, nakatingin kay Zhan na halos kapareho ng tangkad, sinulyapan niya ang binata ngunit gayunpaman magandang mukha. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Xiaoyan, naaalala ang batang babae na palaging naglalaway at sinusundan si Xiaoyan kahit saan. Ang ganda niya ngayon. Bahagyang ngumiti, lumambot ang mga tingin ni Xiaoyan at walang pakundangan niyang kinurot ang mukha ni Xiao Zhan sa ilalim ng kanyang gulat na tingin. Malaki na si Zhan Pero naging okay ka, hindi nakakalimutan kung paano matabyunan ng mga pasa si Xiaoyan Gege sa pagsisikap na mamitas ng prutas mula sa mga puno. Natigilan sa matalik na kilos ni Xiaoyan, nanigas si Zhan ng isang buong segundo bago ang kanyang itim, walang dumi, at ngumiti ang mga mata. Noong maliit pa siya, gustong-gusto ni Xiaoyan na kurutin ang kanyang pisngi ngunit mula nang mangyari ang kaganapan 3 taon na ang nakakaraan, naglagay siya ng isang hindi nakikitang pader sa tabi ng kanyang puso at itinulak ang lahat palabas. Kahit anong pilit niya, lagi siyang madidismaya sa malamig at walang kibo niyang ugali. Bumalik na siya. Pero, parang immature pa rin ang tingin niya sa akin, siya ay tulad ng isang kahoy. Nagreklamo si Zhan sa kanyang puso pagkatapos ng isang saglit, pinuna ni Zhan ang kanyang sarili dahil sa pagiging masyadong sakam. Zhan nitong nakaraang 3 taon, mangyaring huwag sisihin si senior brother Xiaoyan sa pagiging ganoon. Araw-araw akong nabubuhay ngunit salamat na lang at palagi kang nasa tabi ko. Si Xiaoyan ay awkward na tumango at humingi ng tawad. Matamis na ngumiti si Zhan Nawala ang mga hinaing na dinanas niya sa nakalipas na 3 taon kasabay ng awkward na paghingi ng tawad. Hahaha, tama. Zhan magkano ang pera mo? Binitawan ang mukha ni Zhan tumawa si Xiaoyan at nagtanong. Sa kanyang angkan, maliban sa kanyang ama, si Zhan ang tanging tao na may magandang relasyon sa kanya. Pinahiya lang niya ang kanyang ama kaninang umaga kaya hindi niya matiis na harapin ang kanyang ama para humingi ng pera kaya naman tinanong niya si Zhan Pera. Pagkurap ng kanyang malakristal na mga mata, si Zhan ay nagulat. Kailangan ni senior brother Xiaoyan ng pera. Oo. Gusto kong bumili ng ilang mga item, kahit na medyo kulang ako. Nakaramdam ng hiya si Xiaoyan, ito ang unang pagkakataon na humiram siya ng pera sa isang babae. Sa pagtingin sa karaniwang malamig na si Xiaoyan na ngayon ay nasa pagkabalisa, si Xiao Zhan ay tumingin sa isang ganap na kakaibang tao. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nakangiti. Mayroon akong higit sa 1,000 gintong barya, sapat na ba iyon? Kung hindi. Habang nagsasalita, mabilis na pamitik ang mga daliri ni Zhan sa likod niya at biglang lumitaw ang purple gold card sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa card ay 5 magkakaibang mga alon ng kulay. 5 wave purple gold card, sa Daochi Mainland,
kailangan mong maging isang dowling man lang para magkaroon ng karangalan na gumamit ng ganitong uri ng gold card na kumakatawan sa kanilang ranggo. Siyempre, ang ilang mga espesyal na kapangyarihan ay mayroon ding pribilehiyo na makuha ang card. Tama na, tama na. Tuwang-tuwang tumango si Xiaoyan, pilit na pinipigilan ni Xiaoyan ang sarili na kurutin ang cute na mukha ni Zun-Er. Huwag kang mag-alala, babayaran kita mamaya. Saad ni Xiaoyan habang tinatapik ang dibdib. Hindi mo na ako kailangang bayaran. Ngumisi si Zun-Er at mabilis na itinago ang kanyang purple gold card. Tara na, halos gabi na, bukas isasama kita sa Wutang City para mamasyal. Kumaway si Xiaoyan sa babae at masayang bumaba sa bundok. Nakatayo, tuwang-tuwang tiningnan ni Zun-Er ang kabataang nanambalik ang kanyang katapangan mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Nakangiting mahina, bumulong siya. Nolan Yanran, dapat ba kitang hamakin o magpasalamat sa iyo? Maagang umaga, mainit na sumikat ang araw sa bintana papunta sa katawan ng naka-crossleg na kabataan sa pagmumuni-muni. Wei. Matapos magnilay-nilay halos buong gabi, huminga ng malalim si Xiaoyan, isang maaliwalas na puting daloy ng hangin na nakikita ng mga mata ay dumaan sa kanyang bibig at ilong at papunta sa kanyang katawan, inaalagaan ang kanyang katawan at mga buto. Puting liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata nang bigla niyang imulat ang kanyang mga mata. Inunat ni Xiaoyan ang sarili at masigasig na sinabing, "Ito mismo ang pakiramdam." Pagkatapos ng 3 taon, bumalik ang pakiramdam ng Qi. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang kama, nag-ehersisyo ng kaunti, bago nagsimulang magpalit. Mula sa labas ng silid, mahinang pumasok ang boses ni Zun-Er sa loob. "Senior Brother Xiaoyan, natutulog ka pa ba? Nakarating siya dito ng maaga." Umiling si Xiaoyan at saka hinanap ang kanyang mga drawer. Sa wakas, sa pag-aatubili, inilabas niya ang isang maliit na kahon at maingat na binuksan ito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata mula sa kislap ng pilak sa loob ng kahon na iyon. "At ito ang aking buong ipon." Hawak ang kanyang kahon ng pera, mapait na ngumiti si Xiaoyan habang umiiling. Malumanay na ngumiti si Xiaoyan habang palabas ng kanyang silid at nakita ang nakasisilaw na babae sa harap ng kanyang pintuan. Nagpalit si Zun-Er sa isang maputlang berdeng damit na nagpaganda sa kanya ng natural. Mayroon din siyang isang pares ng masikip na pantalon na nakaunat sa kanyang payat na hita at mahabang binti, na nagbibigay diin sa kanyang mga kurba. Sa mahabang binti, maihahalin tulad si Zun-Er sa mga kabataang babae sa mundo, puno ng sigla ng kabataan at mapang-akit. Siyempre, taglay niya ang kanyang espesyal na kagandahan na hindi pa nakita ni Xiaoyan sa sinumang babae maliban sa kanya. Ito ang kakailanganin mo." Pagtingin kay Xiaoyan na papalabas ng kanyang silid, ngumiti si Zun-Er at inabot sa kanya ang isang itim na card. Ito ay isang karaniwang card, ang maximum na maaari itong maglaman ay 5,000 gintong barya lamang. Nang matanggap ang itim na card, tinukso ni Xiaoyan. "Batang babae, bakit ka nakasuot ng kaakit-akit na damit? Baka may kadate ka ba?" "Oo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na inimbitahan ako ni Senior Brother Xiaoyan na lumabas." Sobrang nahihiya si Zun-Er kaya syempre kailangan kong magbihis ng kaunti. Ang matalik na panunokso ni Xiaoyan ay naging dahilan upang ang mga mata ni Zun-Er ay yumuko sa isang mababaw na hugis gasokle habang nakangiti ng nakakaloko. Nag-aatubili na umiling si Xiaoyan, masayang ngumiti pabalik. Nagkukwentuhan sila habang sabay na naglalakad patungo sa lungsod, sa halos kalahati ng daan, sinalubong sila ng ilang angkan na nakatingin sa kanilang magiliw na pag-uusap na may kakaibang mukha. Si Zun-Er, maging kagandahan man o talento, ang pinakamaliwanag na perlas ng kabataang henerasyon sa angkan. Siya ay karaniwang palakaibigan sa lahat ngunit sa ilalim ng kanyang magaan na ngiti ay kawalang interes, ang mga pagbati sa kanya ay madali, ngunit ang magsimula ng mahabang pag-uusap ay magiging napakahirap. Hindi pinapansin ang mga tingin ng ibang clansmen, mabilis na inakay ni Xiaoyan si Zun-Er palabas ng clan bago bumagal at masayang sumilip sa stall sa gilid ng kalye. Ang lungsod ng Wutang ay umaayon sa pangalan nito bilang isa sa mga malalaking lungsod sa Jiama Empire sa dami ng mga taong naninirahan dito. Kahit papalubog na ang araw, sa mga lansangan ay libo-libo kung hindi 10,000 tao, magkakaroon pa nga ng isa o dalawang kakaibang lahi.
Marahil ay dahil sa Xiaoyan sa tabi niya, ngunit naging mas aktibo si Zhon'er pagkatapos niyang umalis sa clan. Hinailan niya ang nag-aatubili na si Xiaoyan sa iba't ibang stall. Ang kanyang malambing na pagtawa ay nagpalamig ng kaunti sa nakakapasong kalye. Nang sa wakas ay napagod si Zhon'er, sa wakas ay dinala siya ni Xiaoyan sa kalapit na batika. Matapos gumastos ng humigit kumulang 700 gintong barya, bumili siya ng 3 tangkay ng 20 taong purple-leaved bluegrass kasama ang 2 tangkay ng 3 taong bone-washing grass. Ang mga ito ay parehong low-end na materyales at mabibili sa isang regular na parmasya. Para sa mga high-end na materyales, si Xiaoyan ay kailangang hanapin ang mga ito mismo o bilhin ito sa isang auction o kung siya ay mapalad, sa isang high-end na batika. Sa pagtingin sa mabilis na pagbaba ng pondo, mapait na ngumiti si Xiaoyan. Napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pera sa Daochi Mainland. Gayunpaman, nakuha niya ang lahat ng mga halamang gamot, ang natitira na lang ay ang level 1 wood attributed monster core.